feeling na napadaan ka lang somewhere tapos napastop ka para sumilong? Well, that's me today. Gusto ko lang naman makinig ng music habang nililibot ang UPD. Not until na-discover ko ang unexpected place na huhubog sa pagkatao ko. At minsan naman, kahit ilang beses ka nang bumalik sa isang lugar, may bago ka pa rin matututuhan. Do you want the house tour? I could take you to the first, second, third floor. Wait lang, sino? Sino ba si George B. Vargas? Bakit parang buong bahay niya nandito? Over naman sa ask. Si George V. Vargas ay hindi basta-basta. Isa siyang abogado o ang little president ni Manuel L. Quezon. At higit sa lahat, isang matinding kolektor. Noong 1978, ibinigay niya sa UP ang entire collection niya ng sining, selyo, barya at personal memorabilia. Para sa kanya, hindi lang simpleng hobby ang pagkolekta. Isa itong paraan ng pagpreserba ng kultura na hinati sa tatlong konsepto. Ito ang kawilihan o ang personal na buhay, kasanayan o disiplina at trabaho at kasaysayan. So kahit yung random na resibo at keychain na ayaw kong itapon, Yes, pwedeng maging historical artifact after 100 years. girl, future museum material pala ang pagka-hoarder ko. Pero kung may pinaka-highlight ang exhibit na ito, iyan ay ang relasyon ng kapangyarihan at sining noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong panahon ng Hapon, napasara ang UP School of Fine Arts. Ang mga pintor, nawalan ng kita. Ginamit ni Vargas ang pera at kapangyarihan niya para magkomisyon ng sining upang matulungan sila na mabuhay. Ang paborito niya, si Fernando Amorsolo. Kilala natin si Amorsolo sa pleasant kabukiran at backlighting technique. Pero during the war, napilitan siyang gumawa ng mga portraits para lang maipakain sa pamilya. Dito nabili ni Vargas ang 22 na obra ni Amorsolo. It's giving double-edged sword ang sining noon. Habang may nagpipinta para sumunod sa propaganda ng Hapon, mayroon din namang gumagawa ng sining para sa underground resistance gaya ng mga hook balahap. Nagpiprint sila ng mga palihim na tula, kanta at cartoons laban sa mananakop. Napansin ko lang, bakit magkakadikit silang lahat sa isang pader? Wala bang personal space sa mga painting? Good observation. Actually, ginamit ng museo ang tinatawag na salon-style hanging. Inilagay sila sa isang espasyo upang makabuo ng mas malawak na kwento. Hindi mo sila titignan ng hiwa-hiwalay, kundi bilang isang kolektibong memorya noong World War II. Sa likod ng tagpong ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan. Ipinapakita ng Tales of Bataan kung paano na ipapasa ang alaala ng digmaan sa pamamagitan ng pagkukwento, mula sa mga nakaranas nito hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ang bigat naman ito. Mabigat talaga. Ipinapaalala nito ang madalas nating makalimutan sa history books. Ang karanasan ng mga inosenteng sibilyan, kababaihan at kabataan na nawalan ng tahanan, karapatan at pakiramdam ng pagiging buhay. Ayon sa mga curator, hindi lang sining ni Amorsolo at mga memorabilia ang bida rito. Gusto nilang iparamdam sa atin ang kapangyarihan ng mismong proseso ng pagtitipon. Bakit iniingatan ni Vargas ang mga ito? Kasi kapag napunta ito sa isang institusyon tulad ng museo, nagiging dokumento ito ng kasaysayan. Gets ko na. Habang tumatagal, mas tumataas ang halaga nila. Hindi dahil sa presyo, kundi dahil sila ang ebidensya ng ating pambansang kultura at pinagmulatan. Ang hirap pala mag-analisa ng obra sa museo. Buti nandyan ka. Hindi naman.
Minsan, kailangan mo lang tignan mabuti at tanungin kung anong kwento ang gustong ikwento ng isang obra. Truly, mas marami ka pang matututuhan dito kaysa sa isang minutong doom scrolling. Tama ka dyan, dahil bawat painting, dokumento at artifact dito ay may kwentong naghihintay na matuklasan. Kaya kung mapapadpad ka sa UP Diliman, Maglaan ng oras para bumisita. at kilalanin ang mga taong humubog sa ating kasaysayan. Bisitahin ang UP Vargas Museum at tuklasin ang George B. Vargas, isang buhay ng pagtitipon. Sapagkat ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa saysay ng mga karanasan, sakripisyo at pakikibakang humubog sa ating bayan. At sa bawat obrang ating tinitingnan at kwentong ating pinakikinggan, mas nauunawaan natin kung bakit mahalagang hindi makalimot.